Ano, eh. Ano? Minda Valdez, shoutout po sa inyo. Doon kasi uso yung, "Oh, nandiyan yung GCash ko. Oh, nandiyan yung ano." Yung tipong 'pag mga nag-vlog, no, kapagka hindi pa 300 viewers, kapagka wala pang nagpapalipad, hindi ko kayo isha-shoutout. Yung gano'n sa kanila ho, eh, 'no? Halata at alam na pera-pera lang po. Dito baliktad sa atin mga bossing, no? Dito, ino-off namin yung ano, yung, palipad. Sabi ko nga, "Wag na kayong magpapalipad, okey na ho kami." 'No, hindi na po namin kailangan 'yan. Although na-appreciate po namin yung inyong mga palipad, pero okey na po kami, 'no. Ibigay niyo na lang sa mga inaanak ninyo. Baka madami kayong utang doon sa mga inaanak niyo kada Pasko. Sabi ni It Wasn't Me, oh, yung kritisismo niyo sobra ng wala sa katotohanan, kaya marapat ka lang na korte ang magpaliwanag sa inyo, Bayuteros. Oh, 'di ba? Tumigil ka na, banat bay, kulang-kulang ka lang. Sabi ni Jesus, balangit. Ng ano sabi, hindi maganda yon para sa isang public official. Para kang pikon, di ba? Sa mga kritisismo sa'yo. Maganda yan kapag kayong talaga nagharap na kayo doon sa korte. No, at pagka yung maghuhusga na. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Cyber libel po yan, mga kababayan. Kriminal po yan sa Pilipinas. Sa Estados Unidos, hindi eh. No, kapag may cyber libel o may libel ka, sa Estados Unidos, daños perjuicios ang pwede mong kaharapin. Pero sa Pilipinas, may kulong po yan. Mga boss chief amo sir. Yun lang. Sir, ano po yung nasa natin sa DOJ sa pagmigra ng kaso? Siyempre, alam mo naman ng DOJ, hindi naman po yan bias at talaga naman po pinakikinggan nila lahat ng panig. So, umaasa kami na papaboran tayo ng DOJ sa ating sagot. Oh, ayos siya. Medyo bumalanse pero dati yung mga naririnig ko sa mga vlog ho nila talagang basta nasa gobyerno binabanatan nila daw kahit wala silang mga patunay, wala silang mga ebidensya, babanat sila. Ngayon, medyo ano na daw po, medyo hindi naman daw po bias at papabor daw sa kanila ang DOJ. Tingnan na lang natin sa ending niyan. Ano po mga kababayan? Ngayon, pumunta muna tayo dito po kay Cayetano. Sabi ni Emily Salinga, pa-low profile pa sila. Oh, pumunta po tayo dito kay Alan Peter Cayetano muna mga kababayan. Oh, bago tayo pumunta doon sa mga maleleta boys. Oh, ito muna. Pwede ba kaming magbalik-balik? Ayan. Kailangan nun ni Alan Peter Cayetano yung mga ganito po mga kababayan na mapa-epal. Kasi unang-una, bagsak. No? O bumagsak yun pong tiwala ng mamamayang Pilipino, sambayanang Pilipino sa Senado. Sa panahon ng panunungkulan bilang Senate President nitong si Alan Peter Cayetano po, mga bossing. Wala tayong ibang nakita dyan, kundi po pigilan ang impeachment. Alam namin yon, Alan Peter Cayetano, at hindi mo maitatanggi yon dahil alam namin na yung pagbibigay ng daan, no, doon sa mga maleta boys, na ilang beses ng mga nagkamali para i-discredit yung mga tao na nagpupush ng impeachment versus sa vice-presidente. Totoo naman po, di ba mga kababayan? Tignan nyo po, mapansin nyo doon sa mga maleta boys. Kada kalaban o kada tao na nagpupush ng impeachment ng vice-presidente, merong maleta. Sia Alonto Adjong, merong maleta. Leila de Lima, meron daw maleta. Kaya lang, biglang umatras, biglang nagbago nung napansin ng publiko. Di po ba? Yaan yung gustong maging ano tawag dito? Yan ang gusto ni Alan Peter Cayetano. Kaya nagpupumilit siya na maging Senate President po, mga kababayan. Yung makontrol nila, no? Yung Senado at yung mga impeachment at yung mga makapagpapahina para ma-impeach ang vice-presidente ay todo ilabas talaga. Kaya lang wala ho, sablay talaga yung 18 marites nila eh. No, kaya kinakailangan ni Alan Peter Cayetano
na makabawi sa mamamayang Pilipino, na makita na siya ay mabuting tao. Kaya yan lang naman, kaya yan lang ang dahilan ni Peter Cayetano kaya nandito to. Oh, So, pwede ba kaming magbalik-balik? God bless you. Sabihin niyo ulit sa inyong katabi niyo, maganda plano ni Lord sa inyo. yun ang gusto ko kay Alan Peter Cayetano, gamit na gamit si Lord. Ho, mga kababayan. Ano? Yung mga pagpe-Facebook, talagang merong mga salmo sa likod, talagang yung tipo bang etong mga Pilipino na ito, kapag ka merong Lord na pinag-uusapan, iisipin nila, mabait ka, mahusay ka, maayos kang tao. Ganyan yan, di ho ba? Gamit na gamit si Lord, mga kababayan. Ma'am Pati Mabello, shoutout po sa inyo. At Delia Rosario. Siguro last message ko sa inyo, ang bata, hindi sinusunod ang sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. Di ba? So pag sinabi natin sa bata, alam nyo po, kahit saan kami pumunta, sa Davao, ang sabi, binubulong sa amin ni Robin, laban lang, laban. Laban lang, laban. Ayan, mapapalaban kayo sa iba't ibang mga kaso. No? Malamang sa alamang po, ito si Alan Peter Cayetano, makakasama din po ito sa makakaswa. Si Robin Padilla, meron. Obstruction of justice. Pag inaral pa ng mas malalim ho, mga boss chief mo, sir, yung pagpapatakas kay Bato de la Rosa, panigurado po, baka makasama pa din ito sa obstruction of justice. Sabi ni Banji San, iyan ang kapalit ni Kibuloy. Si Peter Cayetano. Putrages, dapat marunong si Peter Cayetano magsalita ng mga pang-uto sa DDS. Yung pag pinindot ko yung vibrator, yayanig ang mundo. Kailangan marunong si Alan Peter Cayetano na sabihin na ako lang yung merong doorknob sa itaas na diamante. Diba? Para mapalitan, umabot sa kalagayan ni Kibuloy, itong si Alan Peter Cayetano. Yung tipo ho bang mga ganun? Nasa akin yung doorknob niya diamante. Ano pa? Sa kanya yung universe. Okay, Peter Cayetano naman, isama mo na yung Milky Way, Peter Cayetano, para mahigitan mo. Madaming uto-uto ng mga DDS para mauto mo din. Laban daw. Iba-iba sinyales, may ganon, may ganon, may ganon, may opa. Di ba? Lahat, pero ang binubulong laban. So ang bata ang nakikita niya. So dun po sa lubos na nahirapan ngayon, laban lang po Laban. Para makita po ng mga anak ng Malapan na kayo po ay titindig, kayo ay babangon at lalong gaganda ang inyong lugar. God bless you po. Sabi ni Sir Paulo, imbes na sunsilk pomada ang gamit niya. Si Cayetano, oo nga. Kasi di ba, hindi, Palmolive sir. Si Takeru Miyamoto yata yung nagpangalan doon sa mga babae na yun Palmolive girl daw. Diba? Sa mga above. Yung mga habang nasa kalagitnaan sila nung pagpapaaresto kay Kibuloy, sumasayaw-sayaw, kumakanta. Nasa na 20 pesos na bigas. Ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, tikom ang mga bibig ngayon.